Ayan na ang umpisahan. Pre, naririnig na kitang umuungol ah. Kaya pa ba ng bewang? Grabe, ang bilis gumawa ni Kuya Ogie. Yan. Tinignan lang natin na malapitan. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. Yan, nandito lang tayo sa taas ng bahay. Ninanamnam ko lang yung mga natapos na palitada dito mga kapanalig, no? Tinitingnan ko lang maigi at ang sarap sa pakiramdam. Ngayon ay linggo na po ng umaga. Yan, ang kasama ko lang dito ay si Utol at si Kayumot. Si Kanoy umuwi kahapon pero babalik din yun mamaya dahil may trabaho na sila bukas mga kapanalig doon sa kabila. So tulad ng dati, dahil wala rin naman tayong gagawin dito, ay paikot-ikot lang ang magiging vlog natin mga kapanalig. So ilang araw nang lumipas, no, yung simula nung nakapag-down tayo doon sa gagawa ng ating spiral. So ilang days na lang ay dadating na yun, makikita na nating lahat yun mga kapanalig, you know? Gusto ko lang shoutout si Kuya Ogie, yung kapatid ni Daddy Oms, no? Pumunta silang dalawa dito nung birthday ni Utol at maraming salamat din sa mga binigay nyo Kuya Ogie. At ayun nga, naalala ko lang bigla, sabi ni Daddy, dapat pala pinataasan ko to kahit kaunti para yung mga alikabok na hahanginin hindi dediretso doon sa baba mga kapanalig. Sabi naman nung sabi naman ni Kuya Ogie, maglalagay pa naman ng bakal dito yan pag nagkaroon ng grills. So titignan muna natin. Pwede naman nating ihabol to magkakaroon lang tayo ng konting ganyan nakaangat para yung alikabok talaga may harang mga kapanalig, no. At si Utol, mag-grass cutter guys si Utol Mahaba na kasi yung mga dito. Mahaba na yung damo. May maingay ba dyan? Pag nagpapagawa ka talaga ng bahay mga kapanalig, yung utak mo hindi talaga titigil sa kakaisip, no. Lalo na kung ikaw yung nag-iisip ng forma ng bahay, yung design ng bahay mga kapanalig. Kasi nung time na nagpapagawa ako, alam nyo naman na sinasuggest ko kung ano yung mga gusto kong mangyari, kung ano yung mga gusto kong ilagay, at ayun, nasunod naman. Kaya masaya ako mga kapanalig, no, na ayan, nakikita na natin yung kinalabasan. At syempre maraming salamat. Yun nga, yung mga unang gumawa dito kay Tatay Cesar, ayan, kay Samboy, kay Tatay Roman, ayan. Syempre kay Kuya JP na nakatulong din natin sa pagdidesign ng bahay noon mga kapanalig, no. Din drawing niya para mas makita ko. Kay Daddy Oms, ayan, maraming salamat, no. Ito na yung bahay na plinano natin noon. Unti-unti nang nabubuo. Madalas na pag may mga suggestion yung mga subscriber natin mga kapanalig, naguguluhan din ako kasi yung mga suggestion nila o suggestion nyo maganda din. Kaya minsan yung mga unang nagiging plano nagdadalawang isip ako, tatlong isip kung itutuloy ko. Patulad nga nitong spiral mga kapanalig, no, na hagdan. Ang plano talaga nung una pa lang ay spiral na. Kaso nga lang yung mga nagko-comment ng mga subscriber natin na mas maganda nga yung na natin na hagdan talaga na bato o kahoy, no. Kaya napaisip ako na oo nga, parang mas maganda. Habang sa tumatagal, lalo ako naguguluhan kasi yun nga gusto ko talaga, yung spiral mga kapanalig. Hindi naman ako nag-ano sa mga comment nyo, maraming salamat po kasi yun nga, nagkakaroon din ako ng idea. Pero sa ngayon, syempre yung gusto ko na lang din yung susundin ko. Kasi araw-araw ako makakakita nito. Paggising sa umaga, makikita ko yung hagdan dito. Syempre, pag gusto mo yung, yun, nasabi ko na nga, pag gusto mo yung mga nakikita mo, magiging masaya ka araw-araw, di ba? Ang inaabangan ko ngayon, yung mga bata, yung mga tropa natin na maghahakot ng buhangin kasi wala ng buhangin mga kapanalig, tingnan nyo. Kung hindi sila maghahakot, wala rin magiging trabaho bukas dahil wala rin namang hahaluin na buhangin. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila, hindi pa sila naghahakot. Mahaba na kasi yung mga damo dito mga kapanalig, kaya ayan, si Utol nagdesisyon na mag-grass cutter dito dahil bukas may trabaho na nga sila doon, busy na naman. Kaya maraming salamat kay Utol at belated happy birthday ulit. Ligpit lang natin tong yung mga ginamit sa birthday ni Utol, yung mga lamesa at ito upuan, baka maulanan masisira yan dyan.
Perfect spot talaga to mga kapanalig pag may mga ano, pag may mga ganap eh. Itong kaduktong ng lupa ako, no. Ang sarap dito tumambay. Nakaka-refresh. Ang sarap magkwentuhan. Sarap magmuni-muni. Wala, sayang naman yung saging. Kanino kaya tong saging? No. Pero pwede pa makain yan. Sa ngayon nag-umpisa na si kuya na ano, na mag grass cutter para maliwalas na rin sa paligid natin. Oh yeah. Let's go. Wow, maliwalas na. Grass cutter na nautol yung doon din, oh. Ano yan, tataniman mo na, tol? Hindi tayo naririnig ni utol. Ah, ganda, oh. Wow, aliwalas. Laking bagay din talaga pag may grass cutter, mga kapanalig, you know. Syempre, kailangan mo lang ng gasolina, tapos tamang wagwag lang ng ganyan. O papantay na yung mga damo-damo dyan. Aliwalas. Hindi pa final yung pinaka landscape nito mga kapanalig, no. Sa mga susunod na ano na panahon. Basta ang unahin muna natin ay itong bahay. Itong pang landscape dito eh pwede pa natin pag-isipan yan. Tataniman mo na ulit yan? Sa ano na, pag nagtagulan naman. Kapag nagtag-ulan. Ganda, oh. Shoutout kay Kuya Jun, di ka na pupunta dito. Kaliwalas na. Good news, nandiyan yung mga tropa natin, mga kapanalig na maghahakot ng buhangin para tuloy na ang trabaho bukas. Yung mga macho nating maghahakot, oh. Hi, Pogi! Ilan kayo? Dalawa lang kayo maghahakot? Baka lakas nyo. 2.5 kami dyan. So update ko lang ulit, si Kuya Terry hindi pa rin makakapasok sa Lunes dahil magkakabit pa raw ng ano, ng pintuan ng kulungan, mga kapanalig, doon sa may babuyan. Siguro mga Martes pa makakapasok si Kuya Terry dito, makakatulong, no. Ayan, bukas na yan. Uy, kukuha tayo ngayon ng pansit-pansitan, mga kapanalig. Ay! Kung saan lang tumutubo talaga to eh. Ilalaga natin yan. Sabi ko sa inyo eh, ito yung mga damo na akala nyo wala lang, pero malaking tulong to, 'di ba? Pansit-pansitan. Lalaga tayo. Oh yeah. Let's go. Lahatin na natin. Kasi masisira lang to pag nagpalitada. Ito ba yung pasit-pasitan, di ba yun? Oo nga. Yan. Ano tayo dito? Bless tayo sa herbal dito, mga kapanalig, no? Dahil merong ang anes, tapos meron din pansit-pansitan. Birthday pala ni Kuya Luni ngayon. Happy birthday kay Kuya Luni. Masarap daw ang pulutan. In-invite tayo. Pero bago yung maglalaga muna tayo ng pansit-pansitan. Kumuha si Daddy Oms tsaka si Kuya Ogie nung anes nung pumunta sila dito. Effective naman kasi talaga. Tanggalin ang ugat. Bernie. May sipon si Bernie. Hindi po na si Bernie. Nilamig na. Alam mo pa nung gamot, no? Ano? 2 pirasong papaya.
Papaya? Yung buto? Ay, loko. Joke lang. Pang tinola na pala. Joke lang. Alright. Kailang, dapat kulong-kulo eh. Nandito na si Canoria. Ang ano nang dala niya, laking ano, tawag doon? Banguas. Pang ulam. Wala palang takip to, no? Ganyan na talaga siya. Good morning! Ituloy natin ang vlog ngayon mga kapanalig. Ngayon ay Monday morning na. At ito na si June na naghahalo ng semento dahil sisimula na ang pagpapalitada doon sa labas. Tinanggal na nila yung pinaka-grills dito mga kapanalig. At ang aliwalas, oh. Paano kaya kung tunay na bintana na yun nandyan, no? Guwapo na. Gwapong gwapo. Si June yung ating labor ngayon dahil si Buboy parang hindi papasok eh, no? Bukas na daw. Bukas na. At si Kuya, bukas na ako. Bukas daw at may pupuntahan. Okay po. Mamaya ay mag-happy eh. Alright. Dalawang suso eh. Dalawang supot yan. Kaya ni Junjun yan. Kundian lang. Sanay na yan eh. Sanay na sa haluan. Hindi nga eh. Nakita lang kaya na. Okay, congratulations pala kay Junjun kasi ginagamit niya na yung kanyang ano, Hero 10. Lalo na ginaganahan mag-vlog yan. Natuto lang kay Tate Juan eh. Diskarte. Diskarte ng paghahalo. Tate Juan eh. Kumala marami lang. Kunti lang muna. Konti lang muna, huwag mo lalahatin. Kaya na, ang umpisahan. Tinanggal. Ang ganda no, pag nakatanggal yung pinakakawayan. Kaya dapat talagang pag-ipunan natin yan para makabitan na ng ano, salamin. Binasanan ni Kuya Ogie yung pinaka ano natin pader para masimula na. Sisiw lang yan kay Kuya Ogie. Lalaki muscle mo dyan, pre. Maaliwalas ang panahon natin ngayon. Masarap magtrabaho mga kapanalig at masarap mag-vlog. Kila Utol at si Kanoy pumasok na doon sa kabila, no? So mamaya na naman nating hapon makikita yung dalawa. Ganoon na naman ang setup natin doon sa umaga, tapos sa hapon na lang natin sila makikita dahil simula na naman ang trabaho. Sabi ni Junjun maganda raw yung buhangin na nakuha natin ngayon kasi si Kuya Ogie ang umorder nito mga kapanalig, no? Mas maraming pinong buhangin na nakukuha. Ang unang bigay ng buhos ngayong umaga na to mga kapanalig. At dahil mag-isa lang si Junjun, ayan, sariling sikap na naman siya mag-aabot ng halo doon sa taas. Tama lang. Ayos ba ang halo? Perfect mo ng halo, pre ah. Praktisado ka na. Yan, sisimulan na ni Kuya Ogie. Let's go. Matakaw tong ano sa tubig. Matakaw ba sa tubig? Alin yung buhangin? Maganda, ibig sabihin. Yung mga nakarang in-order kasi namin mga kapanalig, mas lamang pa yung ano, yung bato kaysa doon sa buhangin. Ayun yung mga nakasalansan na sako doon mga kapanalig, oh. Kaya sayang lang. Pero ngayon, sulit na sulit ang ating buhangin na nabili. Update ko lang kayo, pang 8 araw na pala natin mga kapanalig na nakapagpagawa ng hagdan. So yun nga, tulad yung sabi ko, hinihintay na lang natin yung update kung kailan sila pupunta para maikasa na dito sa bahay mga kapanalig, no? Pati yung grills. Excited na ako, no? Halata naman, di ba? Yun nga, sabi nga ni Junjun, ganoon talaga pag nagpapagawa, talagang excited ka sa mga bagay na madadagdag, sa mga bagay na mailalagay mo pa kada araw o panahon na lumilipas mga kapanalig, no? Kalahati. Ano, isang pukulan lang. Kung nakapasok sana si Kuya Terry, tag-isa na silang ano dito, tag-isang pader.
Yon, itutuloy natin yung plano mga kapanalig na maglalagay tayo ng bintana doon. Yung maliit lang. Parang yung katulad lang doon sa may kusina na pahaba. Hindi natin siya lalakyan. Yung mga tipong makakasilip lang tayo ng maayos-ayos pag may mga dumadating na bisita dito sa kubo. Maano lang naman yan, madali yan, may ano naman diyan. Tawag doon grinder. So iga-grinder lang siya. Tapos saka titik-tikin para malinis yung pagkakabutas. Na-cancel nga pala yung yung kain namin nila Idol sa Sanggipsal. Kasi nung Sunday, meron siyang kailangan gawin. So isi-set lang namin sa susunod na araw, no. Yun nga, para pasasalamat na rin. Yan, kasama nga sila Kuya Dang, sila Pangit. Agang exercise niya na. Yan. Yan, nakapag-ipon na si Junjun ng tubig. Dahil ang tubig namin dito ay hindi maintindihan, pawala-wala. No, ay meron na pala ulit. Kasi minsan malakas siya eh. Sa unang sindi mo, malakas. Tapos maya-maya pahina naman ng pahina. Parang nag-iipon lang siya ng imbak ng tubig. Tapos pag naubos mo, nahihina na naman. Tapos pag pinatay mo, may iipon na naman. Parang ganun. Pre, naririnig na kitang umuungol ah. Kaya pa ba ng bewang? Kaya pa yan. May may Ha? may pansit-pansitan. O nga pala, may pansit-pansitan. Maraming salamat ulit kay Utol. Dahil kahapon, kumuha siya dun kila Kuya Luni. Oy, belated happy birthday pala kay Kuya Luni, no? Marami doon pa na Ano? Nailos, doon pa nakakuha marami. Doon? Oo nga pala. Marami doon. Madaming tanim doon sa gilid-gilid. Kahapon, dito lang kasi may tanim eh. Nadami dyan dito. Pero masisira kasi yan pag nagkaroon na ng pag pinapalitadahan na natin. Dahil maanuhan ng simento. Kita mo na agad yung aliwalas ng bahay kahit yung taas pa lang yung tawag dyan, napalitadahan. Lumilitaw ang ganda. Ang bilis ni Kuya Ogie, kalahati agad daw. Ano lang ho, kahit yung mga Ilang hollow block? Dalawang patong? mga 2 patong ho. Bago 2 patong o isa lang kaya. Mahalaga may masilipan lang ho. Kahit isa lang. isang patong lang? Tsaka naka lang siya, naka-level lang sa yung pantay lang para hindi masagwa tignan. Para lang sa gitna. Kasing lang nito. Kalapad lang niya. Opo. Kahaba nito. Talagang ang hirap kasi pag yung tatawagin ka, tapos yung gusto mo makita kung sino yung mga bisita, kailangan pumunta ka pa dun sa may bintana dun sa harap eh. Hindi mo rin naman makita ng malinaw. Kaya kailangan bababa ka pa talaga. Kaya importante rin talaga yan. Ano kailangan, grinder? Ito lang. Para lang talaga. Para yun nga, para may makita tayo dito sa kubo. Para kung may ginagawa silang mga kababalaghan dyan, nakikita natin. Matcha-challenge ka talaga kay Kuya Ogie. At lagi na challenge kay Tatay Waning. Lagi. Lagi ba? Kay Tatay Waning. Kaya kaya mo yan. Pero iba ito kay Kuya Ogie eh. May akyat. Ay oo. Hagdan yan eh. Ay hagdan yan malamang. I mean taas kasi yan. Ano ba yan? Doon lalagay yung bintana. Oo. Isa lang. Hindi ko papalakyan. Tulad yung doon? Saan? Sa may kusina? Hindi, malaki yun eh. Maliit lang. Isang isang hollow blocks lang.
malaking bagay talaga na nakakabitan agad ng andami yung mga kapanalig, no. Pag may mga sobrang oras pa, 'di ba? Katulad nga nung nakaraan, medyo maaga pa nagkabit sila ng andamyo. Katulad ngayon, hindi na pahirapan pa magkabit. Kumbaga rekta na agad, trabaho na agad doon sa taas mga kapanalig. Nakakapagpalitada na. Hindi na tayo magkakain ng oras para magkabit pa nito ngayong araw na 'to. Ang dami pala naming ano dito. Itong pipino, dala ata to ni Kadede. Ang cute ng pipino. Ano natin sa suka. Sarap. Yum yum yum. Tapos may mga pansit-pansitan. Ito hindi ko alam kung anong dahon to. Ano ba to? Baka bago na naman to sa ano ng kapatid ko, si Kuya. Albularyo talaga yun eh. Tapos kalamismis. Ito sarap to. Itong kalamismis, wala siyang lasa pero masarap kainin. Dahil ang lutong niyang ano, lalo na pag nilaga mo lang, ang lutong niya, ang sarap niyang nguyain. Grabe, ang bilis gumawa ni Kuya Ogie. Wala pang ilang oras, natapos niya na agad yung doon sa taas. Hindi pa naman as in tapos, kumbaga makukumpleto niya na. Kaya kaya tapusin ni Kuya Ogie mag-isa yung bahay, no? Yan. Tinignan lang natin na malapitan. Nadali agad. Pangalawang patong na para pumantay. Ganon talaga sa isang lugar no? Kaya sa bahay. Pag meron kang pag meron kang bagay na nakasanayan na nakikita mo lagi tapos biglang nawala, maninibago ka. Parang nga yung ano dito, yung grills na kawayan nung nawala, ang iliwalis eh. Parang ayoko na nga muna ibalik eh. Kung sa bagay safe naman kahit walang ganyan, kahit walang grills, wala namang basta-basta papasok dito. Pero syempre iba pa rin yung may grills na kawayan. Kaya ibabalik natin after. Aliwalas no, sarap ang sarap i-set up yung upuan dito, tapos tingin-tingin ka lang sa kubo na ganyan no. Pag nagkasalamin to, bubuksan mo lang na ganun. Kaya mo pa yan, Jun. Pero salamat pala kay Kuya Ogie dahil binigyan niya si Junjun ng memory. Kaya nagagamit niya na ngayon. Na-upload mo na ba? Yung GoPro na gamit mo? Tignan niya natin kung gaano kaganda. At malamang malaking pagbabago yan sa vlog ni Junjun kasi nga ang gamit niya na ay Hero 10. So stable na yung niya, yung video, malinaw at maganda pa yung sounds. Hindi magalaw no? Nakakapanibago. Nung nag-edit ka na, nibago ka no? Ang linaw. Yung una-una ay SSG ata yung hindi pa na-sit up ni Kuya. Ito ko yung sa CapCut. Oo. Edit ko. Ano naman yung video. Kaya tignan nga natin. Sa isang vlogger talaga mga kapanalig, napakasayang part pag nakukuha mo yung mga kailangan sa pag-vlog. Katulad niyan yung GoPro, 'di ba? Kasi syempre mahalaga quality yung camera mo mga kapanalig no. Hindi lang yung basta-basta para talagang malinaw at ma-enjoy ng mga manonood yung video mo. Naawa na si Kuya Ogie kay Junjun. Di kaya niya yan Kuya Ogie. Sinaglit lang ni Kuya Ogie oh. Sarap magtrabaho ng ganyan, mahangin no. Maliwalas. Inaalala namin baka pagdating ni Kuya Terry tapos na. Hindi, baka bukas pumasok na. Naka-chat ko kahapon sabi niya maglalagay lang siya ng yun nga yung gate ng babuyan tapos okay na. Wag na nakaw. Wala nga palang hagdan dun sa loob. Excited na talaga ako dun sa hagdan natin. My goodness. Kasi quality talaga yung hagdan na yun mga kapanalig, hindi lang yung yung basta-basta nagpagawa ka lang. Talagang tinanong ko talaga kung anong klase yung pag-welding nila,
kung anong pintura yung ilalagay, yung mga ganun. Kaya nakaka-excite. Magnanakaw! Sa susunod, etong hagdan na to magagamit na lang natin to pag may mga gagawin tayo dito sa sa labas na kailangan maabot, ganyan. Thank you ulit kay Sir Lagalag 44 kasi galing sa kanya yan. Yung pagpapalitada, medyo madali na yung part na yun para kila Kuya Ogie, kila Kuya Terry. Ang medyo magtatagal lang talaga yung mga kantuhan, mga kapanalig. Kasi huhulugan pa yan, tapos kailangan sisilipin mo mabuti, kailangan pantay yung pagkakahulog ng tanse para maganda yung kakalabasan ng pinaka-poste mo. Ayun, doon tayo nagtatagal yung sa pag-layout. Syempre sa pag-ano din, pag-ano ng semento, kailangan maganda rin yung hagod, no? Di ba Kuya Ogie? Layout talaga ang importante. Para pag tinignan mo hindi papaling-paling kung saan-saan nakapaling. Pag natapos na yung palitada dito sa bahay, bibili na tayo agad ng tiles para sa lababo para makabit na. Nakakapanalig na. Gusto ko na makita kung anong kakalabasan nun Basta ang medyo ayun nga, nabanggit ko na pala mga kulay itim na may halong white. Balikan natin sila maya-maya doon. Sa ngayon, upo muna ako dito sa may upuan. Ang sarap tumambay dito. Hindi ko pa nasasoli sa loob tong upuan na bigay ito ni Ma'am B9 Vlog Wow. Yan, ang ganda tumambay-tambay habang nakatingin ka sa sa mga puno. Ayan, nakita nyo. Ayan. Napakapayapa ng lugar, no? Higa muna tayo. Ba't may sangkalan dito? Higa muna. Alright, let's go. Balik na tayo dito. Tingnan natin kung ano nang nangyari. Kinikinis na ni Kuya Jun, ni Kuya Ogie. Binubuli na. Akyat tayo para makita natin ng malapitan. Tiba ito, pang dalawaan to, hindi lang dalawa. Parang kapal ng kawayan na yan. Si Kuya Terry medyo mabigat din yun Katiba yan. Alright. So yun muna mga kapanalig, no. Magpapaalam muna ako kasi yun nga, kaduktong lang to ng vlog natin kahapon. Para sa lahat ng gustong makita kung ano yung magiging itsura nito mamaya, panoorin nyo na lang po sa aking next vlog. So maraming salamat mga kapanalig sa pagsubaybay. Magkita na tayo sa next update. Bye bye. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.